Ayun! Ayun! So nandito yung ibon natin. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, so oras na para mag-abang ng ating mga ibon. Ayan, so pinaulan na yung ating mga ibon kaninang alas 7:04 ng umaga. So yung oras ng pag-aabang ay nasa 8:30 ng umaga. Ayan, so heto nga yung forecast. Ayan, at yung pagka-release ng ating mga ibon ay heto. Yan, so napakaraming ibon at yung ating mga ibon ay sana kumpleto silang umuwi ulit. Kaya abangan ulit natin sila kung kumpleto silang uuwi ngayong araw. Yan, so habang wala pa yung ating mga ibon, yung ating mga young bird dito ay ilagay na natin dito sa ating viewing para mamaya hindi na natin sila pinapapasok o dinadala dito. Yan. Yun, so heto na yung ating mga young bird. Diyan muna kayo mga kaibigan. So hindi pa natin naturuan to. Yan yung ating mga young bird. Gaganda. Yan. Ayan, ngayon magabang na tayo at doon tayo pupwesto ngayon doon sa ilalim nung bayabas para makita natin yung ating mga ibon. Ayun, so meron na tayo isang ibon. Ay! Hindi ko na naman nakita yung pagdating ng ating ibon. So ang oras natin ay 8:33. 8:33 na umaga. Yun. So kakauwi lang natin at ayun. So may kinuha lang ako sa loob ng bahay. Eto, pagtingin natin nandito na yung isang checker natin. Yun. Ayun na. So ito lagi yung nauuna sa ating mga ibon. Isyo. Yun. So kaagaling lang natin dito at yun. So kakalagay lang ng ating mga young bird dito sa ating viewing. Yun. Meron na agad tayong ibon. Yun ah. Oh, galing ng Pangasinan. Yun. Yun na. So yun na. Nandito na sa loob yung unang ibon natin. Ayun. Yun, nandito na yung unang ibon natin. Yun. Yun. So, ito lagi na una sa ating mga ibon. At ayan, so dahil meron na tayong isang ibon, yun, mag-abang na tayo dahil paparating na rin yung ibang ibon natin yan. Yun. Okay. Yun nga, yung isa. So, sa susunod na magsakay tayo, try natin tong isali sa pooling. Yung isang ibon na yan. At ayan, so meron na nga tayong isang ibon at apat na lang yung hinihintay natin. So habang nag-aabang tayo ng ating mga ibon, ayan. So kapit tayo. So, nandito na tayo sa labas para makita agad natin yung ating mga ibon kapag paparating na. So ayan, nasilaw pa tayo sa araw. Mga ibon, oh, ang dami. Yun, tapos yung iba dito, dumaan na dito yung maraming ibon. Yun, so ito na yung isang ibon natin, oh. Yan. Ayan, oh. Ito, huling-huli yung pagdating ng isang ibon natin, oh. Yun. Uy, sarap ng paglanting. Sumobra. Sumobra pa yung isang ibon natin. Yan, oh, nanggaling na naman siya sa may parteng south. Yun. Umiikot pa. Yun, oh. Yun siya, oh.
Yun, mukhang nabitin pa sa kanyang pagka-release. Yun na. Uy, sumobra. Psst. Yun, so ito na yung pangalawang ibon natin. Ayun, uminom. Ay, wag kang inom. Yan, so papasugin ko muna. Pasok, pasok. Yun. Psst. Pasok, pasok. Pasok. Yun na. Ini yung pangalawang ibon natin. So, nanggaling na siya dito sa may parting south. Yun. Yung tatlo na lang yung hinihintay natin at yung pangalawang ibon natin na dumating ay ito. So, pinapapasok ko pa. Yun, pumasok na. Okay, meron na tayong dalawa. So, tatlo na lang hinihintay natin. Ayun o, daming ibon dun. Yun o, napakarami ng ibon. Yun, mukhang may humiwalay na isa. Ayun. So, sa atin na kaya to. Ayun, umiikot dito. Ay, wala. Wala. Ayun o, dami o. Yan o. Kaso di lang natin ma-zoom. Lumalabo yung ating camera. Ayun o, dami. Yun. Ang kinagandahan lang dito sa pwesto natin, kita natin yung mga ibon na dumarating or yung dumadaan dito. Dami, yun o. Dalawang grupo, yung isa. Tapos meron pa dito. Yan. Yan, so yan. Bali, dalawa pa nga lang yung dumarating nating ibon. Ilang minuto na yung lumipas. So wala pa silang kasunod. So nung nakaraan, nung unang training nila itong dalawang to yung magkasunod din. Tapos ikatlo yung red bar. Pinakahuli yung isang yambird natin. Yung puti yung singsing. So tingnan natin kung makukumpleto ba sila ngayong araw. Yun lang. So may 10 minuto na yung nakalipas. Wala pa tayong pangatlong ibon na dumarating. Yeah, so sana hindi naman sila nabasa kanina umaga. So kanina umaga nga pala umuulan dito. Buti tumigil na at ayun, so umaraw na kaya yun, hindi tayo masyadong nag-aalala sa ating mga ibon. Kaso nga lang sa dinaanan nila ay sana hindi umulan. So mukhang di naman umulan sa dinaanan nila dahil yung dalawang ibon natin na dumating ay hindi naman sila basa. Kaso nga lang yun, yung tatlo wala pa. So malapit na mag-alas 9 wala pa sila. So mukhang makakat off ngayong araw yung ating mga ibon. Sa susunod na training subukan natin ilaban yung dalawa. Ilaban natin sa pooling yung dalawang ibon natin. Yung dalawang unang dumating ngayon. So sana kapag sinali natin sa pooling hindi sila mabigatan sa kanilang sticker. So, madalas kasi nangyayari sa atin kung sino yung mabilis na ibon natin. Kapag sinali natin sa pooling nahuhuli. O kaya naman pag uwi nadisgrasya. Kaya napakaswerte natin kapag sumasali tayo sa mga pooling. Hindi natin kasi maiwasan minsan sa pag-release nila habang lumilipad sila pa uwi minsan naseserga. Katulad nitong pasyente natin. Ayan. Yan yung pasyente natin yan hindi natin alam kung okay na ba yung kanyang mga paa niyan. So, basta tingnan na lang natin pagkatapos ng isang linggo. Tingnan natin kung naaapak na ba niya. Ayun, so heto na isang ibon natin. Yan. Heto si red bar. Yun. So si red bar ulit yung ikatlong ibon natin na dumating. Ayun yung ang dami oh. Ayun. Heto, so mukhang basa si red bar. Yun, papasukin ko muna. Yun, so heto pa yung isa oh. Heto pa oh. Kasama nung marami. Ayan oh. Ayun oh. Ayun oh, padive na dito. Ayun. Heto. Yun, tignan muna natin yung isa. Yun, ay lumipad pa yung red bar. So tignan natin kung
Ito ba yung ano natin, yung young bird natin na puti yung ring. So 4 na yung nandito yung ibon natin. Yan, lumipad pa sila. Yan. 4 na. So bali parang magkasabay lang. Itong dalawang to. Ayun. Ito pa isa. Bang. Hey. Yun, pasok na. Pasok. Yun na. So pumasok na. At heto na yung 4 na ibon natin, oh. Ito yung pangalawa. So ang huli na naman yung ano natin. Yung young bird natin isa, yung puti yung ring. Ito yung 4. So ito nga yung nauna. Pangalawa yung dun. Yung may pagka-tencel natin na ibon. At ito. Itong red bar, tsaka ito. So yung ibon pa lang to, ayan, yung may pagka-tencel yung kulay. Kapatid nung isang ibon natin dito, yung umuwi nung nakaraan. Yung linaban natin sa south. Ito. Nandito yung ibon natin. Sana? Yun. Ito. So kapatid niya to. Kaya tingnan nyo, kamukha nyo. Yan. Matanda lang to dun sa ibon natin na nilalaban ngayon. Yun. Gandang kulay. Gandang ibon. So iniisip ko nga nung nakaraan, paano kung ilaban ko siya ngayon, isali ko siya sa mga young bird natin na linalaban or tinitraining. Kasi nagdadalawang isip pa tayo. Yan. Ang magulang naman nung mga yan ay heto si Putol. Yun. Yung Putol yung paa. Yan. Yan yung nanay nila. Yung nanay nila may puti yung mga pakpak. Tapos yung mga anak naman wala. Walang mga puti. At ayun na nga. So 4 na yung ating dumating na ibon. So dumating sila kaninang 8:50. Yan. 8:50 ng umaga. So bago mag-alas 9 ay dumating yung dalawang ibon natin. So akala ko yun, aabot sila ng alas 9. So buti yun, halos magkasabay lang silang dumating. 4 na nga at isa na lang yung hinihintay natin. So kung paano nga sila umuwi nung first training, ngayong second training natin sa kanila ay ayun. So ganun ulit yung pagkasunod-sunod nila. So ang pinakahuli ngayon ay yung ano pa rin, yung isang young bird natin, yung puti yung ring. Sana bago mag alas 9 ay dumating na siya. So yung dalawang ibon nga pala natin, ayun, so nakuhanan natin yung pagdating nila. So kasabay nila napakarami. Buti na lang nung pagdaan nila dito hindi na sila masyadong lumagpas. Kaya ayun, bumaba sila agad. So nakita ko yung actual na paghiwalay nila dun sa mga kasama nilang maraming ibon. So yung cut off nga pala ng mga ibon ngayon ay 9:24 na umaga. So may nag-send sa GC natin ng forecast. So nagbase lang tayo dun. Hindi naman natin yun totally forecast. May forecast pa rin tayo, pero ayun, dahil di tayo kasali sa mga pooling or sa ibang ano nila, ayun, nagbabase lang tayo dun. So parang sinusubukan lang natin yung ating mga ibon kung makakato ba sila sa ganong oras. Yan, so tingnan natin kung aabot ba ng 9:30 yung isang young bird natin. Ito, so umuwi muna tayo. So dito na lang natin abangan yung isang young bird natin. Yan, at hindi naman yun basta-basta makakapasok dahil nakasara yung ating trapdoor. Abangan na lang nga natin kung aabot ba siya ng 9:30. So kung makakat off siya. So ayan, time check at 9:23 na. So wala pa yung isang ibon natin. So ito, papunta ako sa ating loft para bigyan ng patuka yung mga ibon natin na dumating. So kulang pa nga tayo ng isa at mukhang makakat off siya dun sa oras nung mga nakapuling. Live pa. So wala pa nga dito sa ating loft, pero double check muna natin, baka nandito na at hindi ko lang siya nakita ang dumating. So wala pa talaga siya. Yun at, so sana agad siyang dumating dahil mamaya ay uuwi tayo ng Makabebe. So may aasikasuhin daw si Mrs. Kaya ayun, so kailangan natin umuwi ng Makabebe mamaya. So hoping na dumating siya bago tayo umalis para ayun, mapapasok natin agad siya.
So hindi natin kasi pwedeng iwan na nakabukas yung ating trapdoor ngayon dahil nag-start na yung training. So time check at 9:34 na. Yun, so ang oras natin. So wala pa nga yung isang ibon natin. So na-cut off siya. Mukhang napalayo yung isang ibon natin. Mukhang napasama sa mga maraming ibon kanina. So tingnan na lang natin kung makakauwi siya hanggang mamaya hapon. Or kaya abangan natin kung makakauwi pa siya. So mag-aayos na tayo dahil uuwi nga tayo ng Makabebe ngayon. At tignan natin kung nandun pa yung ibon na sinasabi nilang umuwi. So meron daw tayong ibon na umuwi din. So tignan natin nga kung nandun pa. Kung nandun pa ay kunin natin at iuwi natin dito. Ayan. One eternity later. At ayan, so ito, papunta ulit ako sa ating loft. Ayan, so paalis na sana kami kaso yun. So so naisip ko na buksan na yung ating trapdoor dito sa loft para kung sakali man dumating yung isang ibon natin, pumasok siya at para makainom siya. Yun. At yung ating mga young bird ay ito. Yun. So yung ating mga young bird ay nandito naman sa viewing at para hindi sila makatakas dun sa ating trapdoor. Yun, at yung nandito ibon natin ay yung apat na young bird natin. Saan na? Yun. Yun. Yeah. So apat pa nga lang nandito natin yung mukha yun. So yung ina-expect ko ngayon na uuwi agad yung ibon natin, ayun. So ngayon siya natagalan. Pero nung unang training ay yun. Ina-expect ko na matagal siya uuwi. So ang bilis niya umuwi. So buksan ko muna pala yung ating trapdoor. Yun na, so nabuksan na. So ngayon ay aalis na kami. Tignan na lang natin mamaya kung makakauwi pa yung isang young bird natin. So binuksan ko yung ating trapdoor kasi baka gabihin tayo mamaya. Baka gabihin tayo sa pag-uwi. Ayan. So ano pang iniintay natin? Tara at punta na tayo doon sa loft natin sa Makabebe para makita na natin yung ibon kung nandun pa. Ayan, so heto, nandito na tayo sa may Makabebe. Halos kaarating lang namin ngayon ito. So ito, silipin natin yung ating loft kung meron siyang ibon dun sa ating viewing. Ayun, so ayun yung ating loft. At dito sa labas ay wala tayong makikita ibon. Ayun. So mukhang umalis na yung ibon na umuwi dito. So dito natin tignan. Ayun. So tignan na lang natin mamaya. Papasok tayo dyan para i-check kung umalis na nga yung ibon o baka nandito na sa loob. At ayan, so heto, nandito na tayo sa loob ng ating loft. So pagpasok natin wala yung ibon. So siguro nakalabas na dito sa ating trapdoor. Ayun, sayang at hindi natin siya nakita. Ayun, so hoping na pag may umuwi ay kita na natin. So ang iniisip ko baka umuwi yung mga nilaban natin dati, yung mga nag-finisher natin ng Santa Ana, ng Claveria. Yun yung mga hinihintay ko umuwi. So ayun nga, at wala tayong nakitang ibon dito. So ang gagawin ko dito ay bubuksan ko na lang yung release door natin doon at yung ating trapdoor para pag may umuwi dito ay pwede sila lang lumabas at ayun, pabalik-balik na lang dito. Katulad ngayon kapag may pumasok dito at sarado yung ating yung release door natin dati. Ayun, so magugutom lang sila. Di katulad kapag binuksan natin to, ayun, free silang pumasok dito at lumabas. So nakakamiss talagang maglaro dito. Yung ating sticker. Sayang at hindi natin nakita yung mga ibon. So hindi na natin kasi naasikaso yung mga ibon na umuwi dito dahil nasa Arayat na tayo. Yan. Yan, so bumisita tayo dito sa ating loft. Ayun. Yan, tingnan natin dito baka nandito lang yung ibon. Wala yung mga ibon. Yun. Tignan natin baka nandito pa yung ibon or hanggang mamaya hapon tignan natin baka bumalik yung mga ibon. Ayun, wala dito.
Ayan. Yun, so buksan ko na lang to, yung ating trap door. Ayan, buksan ko ulit yan at yung sa baba. Buksan natin. At ayan, so tingnan natin hanggang mamaya hapon kung merong ulit ibon na uuwi dito. Ayan, abangan natin at mamaya na lang natin buksan yung release door natin mamaya hapon bago tayo umuwi. At ayan, so time check at alas 8 mahigit na. So kakauwi lang namin at heto. So ngayon pa lang ako pupunta sa ating loft para tignan kung umuwi ba yung isang ibon natin. Ayan, so hindi ko na nakuhanan ng video kanina yung pag-akyat ko dun sa loft natin sa Makabebe para buksan yung ating release door. Ayun, dahil umuulan kanina. Medyo malakas yung ulan kanina kaya hindi na tayo nakapag-video. Baka mabasa yung gamit natin, yung gamit nating camera. Yan, ito at papunta na sa ating loft. So sana umuwi na yung isang ibon natin para kung saaling wala tayong gagawin bukas maitos natin sila. Yan, tapos magbibigay din tayo ng patuka. So sana kumain pa sila or kahit yung mga breeder na lang natin. Yun, so eto, nandito na tayo. Ayan na, so bubuksan ko na yung pinto ng ating loft para makita na yung ating mga ibon kung kompleto ba. Ayun! Ayun! So nandito yung ibon natin. Ayun oh. Ayun siya nandun sa taas. Ayun! Ayun! So heto yung ibon natin oh. Ayun. Ayan, umuwi yung ibon natin. Ayan. So hindi natin alam kung anong oras siya umuwi. Yung ibon natin oh. Ayan, 3. Saka yung 2. So saktong 5. Ayun siya oh. Ayan yung ibon. So ito nga yung inihintay natin kaninang ibon. Yung isang yambird natin. Ayun oh, umuwi siya. Ayan. So kumpleto yung ating mga ibon. Ayun, so ang saya natin dahil kumpleto yung ating mga ibon. So pagbukas ko nung pinto, siya yung bumungad sa atin. Ayun. So ayos, napakagaling nung ating ibon at so kahit hindi natin sila naitos na maayos, ayun, so umuwi sila. Kaso wala pa silang pinaka-breaking point niyan. Kasi hindi natin sila naitos. So naitos nga lang natin to 2 beses at malapit lang dito sa atin. Tapos sinakay na natin sila sa truck at agad sa La Union sila na i-release. Pero heto, umuwi sila. Ayan, so masaya natin ngayon dahil kumpleto yung ating ibon. So dahil nakita na natin na kumpleto yung ating mga yambird ito. So papapasokin ko na yung mga bagong yambird natin na nandito sa ating viewing. So papapasokin ko na dito sa loob ng ating loft at magbibigay na rin ako ng patuka. Yun. So habang nagbibigay ako ng patuka, ayun, so yung ating pasyente, so nakawala dun sa ginawa nating pinakabenda niya or pagbalo natin sa kanya. Yun. Eto. So tingnan natin kung kaya na ba niyang tumayo. Ito yung ating pasyente at tingnan niyo naman oh, hirap na hirap siya. So hirap na hirap siya sa pagtayo at parang nangingitim na yung sampa niyo. Ay, kakaawa yung ibon natin. So hayaan ko na lang muna siyang ganito. So bukas tanggalin ko na yung ano niya sa paa. Yung nilagay natin, ayun yung dumi niya. Nahirapan yung ibon. Yan, at yung dito naman natin ayan, so kumain na sila. Yan. At ayan, so tapos na nga akong nagbigay ng patuka sa ating mga ibon at nakita nga natin yung mga ibon natin, yung ating mga yambird na sinakay sa training kumpleto na. Ayan, so hoping na bukas kung wala tayong masyadong ginagawa maitos natin sila para meron na silang breaking point. Ayan. At sana hindi umulan bukas para ayun nga maitos natin sila. At ayun nga yung isang pasyente natin ayun bumaba na. Tanggal siya dun sa nilagay nating balot. Ayun, at mukhang nahihirapan yung ating ibon. Ayan, so bukas na lang natin siya asikasuhin para makapagpahinga na siya. Ayan, so dito ko na tatapusin yung video natin ngayong araw. So maraming salamat po.